For today's video guys, usapang negosyo naman tayo. For now, itatabi muna natin yung pag-review natin ng mga OLA or online lending app na madalas nating i-review dito sa ating channel. Kasi ayoko masyadong nai-stress sa mga utang nyo. So dito nga na mag-share ako sa inyo ng mga magagandang negosyo na pwede yung simulan kahit andyan lang kayo sa bahay nyo. At ito ngang mga negosyo na babanggitin ko dito sa ating topic ngayon. Siyempre, kailangan natin ng puhunan. Pero hindi naman ganun kalaki yung ilalabas nating puhunan. Pero ang kagandahan kasi dito, no, yung ibang babanggitin ko na negosyo na i-share ko sa inyo is hindi na natin kailangan bantayan. Yung tipo na kahit nandiyan lang sa tabi-tabi, nandiyan lang sa labas ng bahay nyo, hindi mo na kailangan bantayan, kumikita ka every month. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon about negosyo, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil madalas akong nag-review ng mga loan app or online lending app dito sa ating channel and minsan nag-share din ako ng mga ideas ko about nga sa mga negosyo. So, pag-uusapan nga natin itong 5 negosyo na pwedeng-pwede nyo nang simulan ngayong 2026 kahit nasa bahay lang tayo. Siyempre, kailangan natin dito ng puhunan pero hindi naman ganun kalaki yung ilalabas nating puhunan. Pero ang kagandahan kasi sa mga babanggitin ko ay hindi na natin sila kailangan bantayan. Yung tipo na kahit nasa labas lang ng bahay or nasa gilid-gilid or nasa tabing kalsada, as long as na-monitor natin, ay kumikita tayo sa kanya every month. Unahin na muna natin itong motor wash na medyo nagkiklik siya ngayon dito sa amin. Ewan ko lang kung nagkiklik din ba dyan sa lugar nyo. Pero sa amin kasi medyo nagkiklik siya. Kasi ang daming mga sasakyan dito. And halos karamihan na yata ng mga tao ay may kanya-kanyang motor. So, medyo super maganda siyang business ngayon. Kasi yung tipo na yung motor wash na hinuhulugan lang natin ng 5 pesos. And actually, pag ako nagpapamotor wash ako dun sa kakilala ko, kasi may kakilala ko dito na may sarili na siyang motor wash, pag naghulog ako doon, mostly nakakatatlong hulog ako, kasi parang bitin kasi yung 2 minutes yata yun, every 5 pesos, 2 minutes every 5 pesos, so medyo bitin ako, kasi gusto ko talagang nalinis sa motor ko. So imagine mo sa isang tao, nakaka 15 pesos siya, ako, sa isang araw. What's more pa kaya kung maraming mga sasakyan na nagpapamotor wash sa doon, 'di ba? So ang laki ng kinikita niya. So sabihin na natin, estimate na natin na pwede siyang kumita ng 300 to 400 a day. So kung nagbabalak ka na magnegosyo ng motor wash, syempre kailangan natin dito ng area, pero hindi naman natin kailangan na malawak or malaki yung area natin. Kasi yung sa kakilala ko, sakto lang yung area niya para sa 2 motor na magmo-motor wash. And okay na yun guys. Hindi kasya doon yung mga kotse, yung mga truck, yung mga yan. Pero goods na din kasi ang daming mga nakamotor na mga tao ngayon. No? So, ang maganda kasi guys, hindi mo na kailangan bantayan. Sila na mismo yung mag-wash ng kanilang motor. And mostly, nakakatatlo, 2-3 yata sila ng hulog kasi sobrang liit lang talaga ng time ng 5 pesos. So, kaya malaki din yung kinikita nung mga nagnegosyo nito. And yung pangalawa naman natin is yung videoke for rent. Isa yan sa mga patok ng negosyo ngayon. Kasi may kakilala din ako na nagpaparent ng kanyang videokehan. 3 yata yung videokehan niya. So ang maganda kasi every occasions na rent yung videokehan niya. At yung bayad sa rent is 1.5. Hindi ko sure kung 1.5 or 2,000. So sabi na natin kapag 1.5 yung bayad sa rent niya, at tapos na rent yung 3 videokehan niya, edi pwede siyang kumita ng more than 4,000 a day, di ba? Sa araw na yon. At kung i-estimate naman natin, halimbawa sabihin na natin, sa isang buwan, na-rent yung videokehan mo, yung 3 videokehan mo ng 10 beses. So it means pwede kang kumita ng 40,000 to 50,000 a month. Dako naman tayo sa pangatlo, Ito is yung coffee vending machine. Isa yan sa mga maganda at patok na negosyo ngayon kasi mostly yung mga tao mahilig magkape sa umaga, mahilig magkape sa tanghali, mahilig magkape sa gabi. So, sobrang okay na okay itong negosyo na to. Kasi kahit hindi mo na kailangan bantayan, basta monitor mo lang at kumikita ka sa kanya everyday. Lalo't ang daming mga tao na mahilig talaga sa kape. Actually, hindi mo naman kailangan ng magandang area para sa coffee vending machine na pinaplano mong inegosyo, Kahit nasa labas lang ng bahay, as long as nakikita ng mga tao,
Or kapag once hindi naman nakikita, maglagay ka ng tarpaulin na coffee available here, yung mga yan, only 5 pesos, yung mga yan. Yung parang maging aware sila na meron kang coffee vending machine. So, at least, di ba, magkakaroon sila ng idea na magkakape sila sa inyo. Kasi kahit mga bata talaga, mahilig sa mga kape, lalo na sa mga hot choco, yung mga yan. At kung i-estimate naman natin, no, yung kikitain natin dito sa coffee vending machine every month, pwede tayong kumita ng 4 to 5,000 a month. Not bad, lalo na kung malakas sa area mo. Kung mas malakas pala sa area mo, edi mas malaki yung kikitaan mo sa kanya every month. Pero dito kasi na yung mga diskarte ng ibang mga nagbi-business ng coffee vending machine, no? Hindi lang isang coffee vending machine yung tinatayo nila. Kapag once kasi, bawa may kakilala ka na may sari-sari store at wala naman siyang balak na magtayo ng coffee vending machine, pwede ka magtayo sa kanya, tapos bayaran mo lang siguro, magbigay ka lang ng para sa kuryente every month, tapos bigyan mo lang din siya ng porsyento dun sa coffee vending machine. Depende sa magiging usapan nyo. So, kung sabi na natin, 4 na coffee vending machine every month, 4 na coffee vending machine yung pinatayo mo dun sa mga sari-sari store na kakilala mo. Di mas malaki yung kikitain mo every month. So, dito naman tayo na sa pang-apat na i-share ko sa inyo. At ito is kailangan talaga ng mga tao ngayon, which is yung piso wifi. And dito kasi marami nang nagpipiso wifi sa amin. Pero so far sa area ko kasi, malakas talaga yung piso wifi dito and kumikita kami ng 5,000 to 6,000 a month. Kasi may sari-sari store nga yung mama ko. So, malakas talaga dito and maraming mga nakatambay mga yan. And actually, hindi naman sa akin yung piso wifi sa kakilala ko, pero pinatayo lang dito and meron akong 30% sa kanya every month at may bayad lang din siya sa kuryente na 200. So, sa 6,000, pwede akong kumita doon ng 1,000 kasi hati lang naman ako doon. Hindi naman sa akin yung piso wifi. Pero ang maganda kasi yung piso wifi niya, hindi lang isa yung pinatayo niya. Nakakonect yun. Marami siyang mga piso wifi na pinagkonekan. Sa malayo, sa kabila, sa mga yan. Ang dami yung pinagkonekan. So, malaki yung kinikita niya every month. Actually guys, hindi naman natin kailangan marami na agad yung patayo nating piso wifi. Kasi yung iba kasi nag-start muna sila sa isa. And then, nung kumikita yung piso wifi nila, doon nagdadagdag na sila ng another piece wifi, pero sa ibang area naman. Pero nakakonect lang yung silang isa at isa lang yung internet na pinagtatakbuhan nila, which is yung Starlink ngayon na usong-uso ngayon. So, medyo lumaki yung kinikita niya kasi ang dami yun ng pinatayong piso wifi. So, dako naman tayo dito sa pinakalas na negosyo na i-share ko sa inyo. At ito is talagang negosyo ko talaga siya dito sa amin. Which is ito ngang GCash, cash in, cash out. Actually, meron na rin akong Palawan fee at ginagamit ko din siya. Hindi lang naman GCash yung negosyo ko, kundi bebenta rin ako ng load, yung mga load sa TV, yung mga yan, na galing lang din naman kay GCash. So, parang GCash pa rin siya. Pero ang maganda kasi dito, no, 2% yung transactions ko. Every charge ko kasi sa mga nagpapa-GCash is 2% talaga. Pero kapag once na below 100 is 5 pesos lang, ganun ang kababa sa akin. Pero kapag 200, 5 pesos lang din sa 200, 300 naman magbe-base na ako sa 2%, which is 6 pesos. So, pag basta 300 above, doon na ako magbe-base sa 2%. Pero kapag 200 below naman, 5 pesos lang yung patong ko doon. Pero not bad kasi ang dami nagpapa-GCash, cash in, cash out. And kumikita ako mostly ng 8 to 10,000 a month. Dati nga din, no, mayroong nagpa-cash in sa akin ng 50,000. 50,000 talaga. And yung charge ko dapat doon is 1,000 dapat. Pero ang siningil ko lang talaga is 800 pesos. Kasi not bad, 'di ba, na kukita ka ng 800 pesos sa isang araw. Saan ka pa makakapulot ng ganyang pera doon sa 50,000? So, ganun yung ginagawa ko. Kapag mas sobrang laki na yung cash in, binabawasan ko na siya. Di na talaga ako mag-base ng 2%. So, kailangan lang talaga natin dito ng puhunan sa GCash, no? Sabihin na natin na 10,000 sa GCash, tapos 10,000 na cash para ma-rolling mo yung pera mo. At syempre, wag mo ding idagdag mo na din yung pagbenta ng load sa GCash kasi malaki din yung kikitain mo dyan. And magbebenta ka ng, kung uso dyan yung mga nagpapaload ng TV, malaki din yung kikitain mo kasi 21 pesos yung kinikita ko sa TV. Kapag may nagpapaload dito, 100 na load, 21 pesos yung tubo ko doon. And mga nagpe-pay bills, mga kuryente, mga ganyan. Kasi may mostly yung mga tao dito sa amin, tamad nang pumunta sa office ng mga sa kuryente. So, sa akin na sila papabayad. At yung patong ko lang din doon is 2% lang din. Pero syempre hindi kasama doon yung charge sa kuryente.
So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa ating panibagong topic ngayon. Sana meron kayong natutunan at nagkaroon ka ng idea about nga sa mga negosyo na share ko sa inyo na pwedeng-pwede nyong simulan ngayong 2026. Actually, marami pa sana akong gustong i-share ng negosyo, pero 5 lang muna sa ngayon. Kaya if ever na gusto nyo pa ng mga ganitong topic, comment down below dyan sa may comment section. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aming susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!